Praise the Lord! Sa umagang ito, pwede po ba tumayo tayo lahat sa presensya ng Diyos? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay! Sa kanyang pagkakang loob, habang at awan sa ating araw-araw. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Let's pray po. Father God, maraming salamat po, Lord God, sa pag-aaral na to, Lord God. Muli kami sa Lord God sa inyo, Jesus Christ. Kayo po ang siyang sa mga
Jesus is the most generous person who ever lived. Bumaba siya dito sa lupa upang maging tao, binigay ang kanyang buhay sa krus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, at siya ang mamuhay sa bawat isa sa atin. So sa pagtugon po natin sa pagiging generous ng ating Panginoong Jesus, tinawag niya din tayo upang maging mabuting katiwala. At paano tayo magiging mabuting katiwala? Mabuting katiwala, unang-una po sa lahat, sa buhay po na ipinagkaloob niya sa atin. Mabuting katiwala sa oras na kanya pong ibinibigay sa atin. At mabuting katiwala sa pananalapi na kanya pong ibinibigay din at ipinagkakaloob po sa atin. Na ginagamit din po natin sa araw-araw. Kaya po sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 9, sabi niya po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. So nakikita naman po natin sa nasusulat po sa Kawikaan na karapat-dapat lamang po na ibigay natin kung ano po yung nararapat para po sa ating Panginoon. Amen po ba? At sabi din po sa kanya po mga salita, tayo po ay magbigay ayon sa sarili nating pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan. So ang ninanais po ng Panginoon, hindi po kung magkano yung kailangan yung ibibigay natin, kundi kung ano po yung nasa puso natin. Ang gusto na po ay magbibigay tayo sa pamalitan po ng puso na meron pong pagsamba sa ating Panginoon. Sabagat yun po yung kinalulugdan po ng ating Panginoon. At siya rin po yung patuloy na nangangako sa atin that if we give with all our hearts, siya rin po yung magbibigay sa atin ng pagpapala, siksik, ligligan, umaapaw. Amen po ba? Hindi lamang po sa pamagitan ng pananalapi, kundi sa bawat aspect po ng buhay na meron tayo. Amen. Kaya patuloy lang po natin pagkatiwalaan ng Panginoon. Patuloy natin ipagkatiwala sa Kanya yung ating kaloob at handaw sa Kanya. At gusto ko lang po ulit i-remind ng bawat isa sa atin na sa ating pong soble meron pong maliit na papel. So kung maaari po sana pakilagyan niyo po ng check kung ano pong inyong ibibigay o ito po ba ay tithes and offering. Para lamang po sa purpose na makategorize din po ng ating po treasurer yung ating pong ibibigay po para po sa ating iglesia. Amen po? Sige po tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat sa patuloy na pagtutulong sa aming Panginoon kung gaano ka-generous sa buhay ko ng bawat isa sa amin. At patuloy po namin ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang mga kaloob at handog na ito, Lord God, sapagkat nararapat lamang, Lord God, na ipagkatiwala at pagkaloob namin ito sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy na buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, na sa aming pong pagbibigay, Lord God, ito po ay isang act of worship din po namin para sa iyo, Panginoon. At patuloy na pagtitiwala, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan sa araw-araw po, Lord God, ang pangangailangan ng aming pong mga buhay, Panginoon. Ikaw lamang po siyang malakilan, maluwalhati sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa ng music. Filipos 1 verse 2 verse 1 to 4. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili.
Malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Makakaupo na po. May una agad tayong tanong. Masaya ba ang na kay Kristo? Amen. Ulitin po natin. Masaya ba ang na kay Kristo? Amen po ba? Sa ating pong patuloy na pag-aaral po dito sa buhay po ni Apostol Pablo, lagi ko pong nating ilagay sa ating isip na si Apostol Pablo ay nasa kalagayang walang dahilan para siya'y maging masaya. Dahil nakabilanggo eh. Meron bang masaya na nakabilanggo? Walang dahilan para siya maging masaya sapagkat siya po ay hinahagupit, pinapalo, pinapahirapan. So, ibig sabihin, isang picture na naturally, walang rason para ikaw ay maging masaya. Pero sa kanyang kalagayan, siya po mismo yung nagbibigay ng encouragement sa mga nasa labas ng bilangguan, sa iglesia kanyang sinusulatan sa Pilipos na magalak kayong lagi, inuulit kong magalak kayo. No? Kayong mga nababalitaan kong nagpapatuloy sa pananampalataya, nagbibigay ito ng kalakasan at kagalakan sa akin. Okay po? So meron pong dalawa na pwede po nating pagpasihan sa katanungang masaya ba ang buhay kay Kristo. Okay. So atin po munang tingnan po itong kaisipan pong ito. Kailangang masagot po natin ang kalagayan na sa kabila na. Okay? Kailangan masagot po natin yung kalagayan o yung sitwasyon po natin na sa kabila ng masaya ba talaga ang buhay na kay Kristo. Okay, dalawa po yung pwede nating maging basis o basihan po natin dyan. Una, masaya ako kasi wala naman akong problema sa pera. Okay? Masaya ako kasi wala namang may sakit. Masaya ako kasi pag gusto kong pumunta sa isang lugar na pupuntahan ko. Masaya ako sapagkat may bahay kami at okay naman yung aming kalagayan. Kaya ako ay masaya. Pero alam naman ating lahat na ang lahat ng kasiyahan sa mundo ay pansamantala. Ngayon may pera ka, bukas pala may problema ka na. At pwede rin naman natin isipin na kahit ikaw ang pinakamayaman, bilyonaryo ka man o lahat ng bagay ay nagiging iyo, sinasamba mo na nga ang pera kung tutuusin dahil kaya mo namang lahat. Pero, alam natin lahat sa banal na kasulatan ang kanyang kwento, kung wala ang Panginoon, wala rin siyang magagawa. Tama po ba? Kasi lahat ng anumang bagay dito ay pansamantala at hindi kayang dalhin doon sa kabilang buhay. Sa isang picture naman, wala kang pera, may pagsubok ka, dumadaan ka sa mabigat na pagsubok, pero nakapagtataka naman kung saan nanggagaling yung kapayapaan, kung saan nanggagaling yung kapanatagan ng isip, kung saan nanggagaling yung ikaw ay kalmado lang, na ang dahilan pala ay ang Panginoong Hesus naman sa buhay mo. Amen po? Amen. Kaya meron pong mga katanungan, kailangan masagot natin ang kalagayan na sa kabila ng nasa pagsubok ka, masaya ba ang na kay Kristo? Amen? Amen. Parang humihina na, no? Wala tayong problema sa na kay Kristo. Amen. Nasa pagsubok ka, sa kalagayan, sa kabila ng ito, masaya pa rin ba ang na kay Kristo? Nasa kalagayan ka ng pag-uusig, masaya ba ang na kay Kristo? Amen. Amen po ba? Amen. Nasa gitna ka ng pagkakasakit, masaya ba ang na kay Kristo? Amen po ba? Amen. Nasa gitna ka ng medyo na may paghihirap na kalagayan, masaya ba ang na kay Kristo? Amen po ba? Amen. Nasa kalagayan ka na merong nawala sa buhay natin. Amen po ba sa kabila ng lahat ng yan? Amen. So patunayan po natin sa banal na kasulatan sa aklat po ng Roma Kapitulo 8, talatang 33 hanggang 36. Babasahin po natin, sabay-sabay po natin basahin.
Sino makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Tuloy po natin. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Isa-isahin natin. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, ang kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, nawala na siya. Okay. Ayon sa nasusulat, para tayong mga korderong iniharap sa patayan. Parang wala kang pwedeng maidaing sa kabila ng lahat ng ito. Okay, at ang sabi po sa Roma 8:37 dyan, tayo po ay higit na makapagtatagumpay at walang makapaghihiwalay po sa atin. So ang banal na kasulatan po ay kayang sumagot sa katanungang, kaya ba nating maging masaya kay Kristo sa kabila ng mga pag-uusig, kamatayan, at marami pang iba para tayo ay paghiwalayin? Sinagot tayo ng banal na kasulatan, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin. So, mali. May katanungan tayo. Masaya ba ang nakay Kristo? Amen po ba? Amen. Bakit po kaya? So, ito po ay pinatunayan ng ni Apostol Pablo sa panibago na namang pananaw niya at kanyang paninindigan sa kanyang pananampalataya. Ang una, pinatunayan na ang lahat ay dahil kay Kristo. Sa John chapter 15 verse 5, ang sabi po dito, kayo po ay manatili sa puno, tayong mga sanga ay manatili sa puno, sapagkat wala kayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Okay, so tingnan po natin ang pagkakabaybay sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2. Basa po natin. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Kay Kristo po nakasentro ha. Ang kasiglahan ng buhay po natin ay nakasentro kay Kristo. Masigla ako dahil kay Kristo, masaya ako dahil kay Kristo, panatag ako dahil kay Kristo. Tuloy po natin, kay Kristo, mayroon kaaliwan ng pag-ibig. Kay Kristo Jesus, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo. Kay Kristo Jesus, mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Yan po ay dahilan na nag-iisa dahil lamang kay Kristo. Talatang 2, kung magkaganon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Hindi tayo magkakamag-anak. Bihira po. Dito, pamilya, pero hindi tayo iisang pisa. Hindi tayo iisang angkan. Pero nabuo tayo at naging isa sa isip, sa iisang pag-ibig, nagkaisa sa puso at diwa, dahilan lamang sa iisang dahilan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi natin na namamalayan bakit masaya tayo pag nagkikita-kita. Hindi natin lang tayo sensitibo, pero bakit ang gaan ang loob natin sa isa't isa. Pero ang dami naman nating kapitbahay, ang dami naman nating kakilala. Pero pagka po hindi natin kapalagayan, ang hirap ilapat ng ating sarili. Tama? Pero kapag tayo po ay magkakapatid sa Panginoon na nagmamahal sa Kanya, napakadali po nating patunayan na ang saya ng na kay Kristo. Kaya kapag po tayo ay na kay Kristo, lahat tayo ay na kay Kristo, andun po yung kasiglahan at kagalakan. Amen. Andun po ang kaaliwan ng pag-ibig at pakikiisa. Nandun din po ang kagandahang loob, malasakit sa isa't isa, at ito po ay napagbuklod kay Kristo sa iisang
kaisipan, sa iisang pag-ibig, at sa iisang puso at diwa. Diba? Tingnan po ninyo kung gaano kalimitado ang tao na katulad po natin. Kung tayo po ay breadwinner na tinatawag, o tayo po yung inaasahan, no? May mga pamilya na ang tatay lang ang nagtatrabaho, ang babae naman ay sa bahay lang. Meron namang pamilya na wala po kakayahan na ang mga magulang, ang inaasahan na lang, ang na nagtataguyod ay ang anak naman. Di po ba? So kapag po yung breadwinner ay nawala, halimbawa, tatay nawala, nanay lang ay nanay, sa bahay lang, pagkatapos may mga anak na pinag-aaral, ano po yung bukang bibig ng nawalan at naputulan ng oportunidad para po madugsungan yung kanilang mga pagpapala? Ano sinasabi nila? Umiiyak sila, sinasabi nila, siya lang yung aming inaasahan. Tama ba? Paano na kami ngayon at ang aking mga anak? Siya lang yung aming inaasahan. Kaya yung paglungkot at yung hinagpis at yung pagdaramdam, gano'n na lang. Oh. So, napakalimitado. Pag yun lang ang pagbabasihan mo, babagsak at bubuhok ang iyong pangarap. Parang wala ka nang mararating. Parang hindi mo na mapapatapos ang iyong mga anak. Parang hindi mo na alam kung paano igagapang ang iyong pamilya. Kung kayo ay kasama sa kwento at kasaysayan, o tayo sa kwento at kasaysayan ng nasunugan, na wala lahat ng kabuhayan, walang natira kahit anong naipundar, iiyak at sasabihin sa kanyang damdamin, paano kami uli magsisimula? Kung tayo ay kasama sa mga kwento ng karanasan na bumaha, pagkatapos naapektuhan yung ating buong kabuhayan, ang sasabihin natin, paano kami uli magsisimula? So kita niyo yung limitasyon natin. Dito lang tayo nakatingin. Hanggang dito lang yung ating pong ginagalawan. Pero pag ikaw ay na kay Kristo, amen po ba? Pag ikaw ay nasa Panginoong Yesus, ang kaisipan mo, may kasama kaming magbabangon dito sa lupa at may pag-asa kami doon sa kabilang buhay. Amen? Ganyan po ang pananaw ng nagkakaroon po ng pag-asa na kay Kristo. Ang kanyang nagiging pananaw ay hindi lang dito umiikot. Sa lupang ginagalawan po natin o sa sanlibutan ginagalawan po natin, ang nagiging pananaw po nila ay hanggang doon sa kabilang buhay. Kaya sabi, sino nagbibigay sa inyo ng tunay na kasiglahan? Si Kristo po. Kasi ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Amen po ba yun? Sino ang pinanggagalingan ng tunay niyong kaaliwan? Kahit ang dami-dami niyong problema, ang Panginoong Yesus po. Kasi nasa Kanya po ang tunay na pag-ibig, ang kalakasan at pag-asa. Yun po siya. Kasi kung tayo lang ang titingin sa ating pong sarili, magwawatak-watak po tayo. Hindi po natin kakayanin ang lahat na pwedeng mangyari sa buhay po natin. Kaya ano po ang sabi ng Gawa, Kapitulo 4, talatang 32-35. Tingnan po ninyo, basahin po ninyo. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya, tingnan po ninyo, at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang ari-arian, kundi para sa lahat. Kung wala si Kristo, hindi natin kakayanin. Kasi tayo po ay likas na mga sarili. Likas po tayong madamot at likas po tayong kanya-kanya at bahahagi. Pero dahil po kay Kristo noong panahon na yon, na walang-wala ang karamihan, parang inabot ng COVID-19 ng isang pandemya. Dahil kay Kristo, sa iisang kaisipan, sa iisang diwa, sabi dito, ang lahat ng mananampalataya, hindi itinuring ninuman na sarili niya ang kanya pong ari-arian, kundi para sa lahat. Oh, sino makakagawa niyan sa natural? Kung hindi ikaw na kay Kristo. Kaya mapapasin ninyo, paano nangyayari na
walang mananampalataya na nasumpungang naging hampas lupa. Paano nga mangyayari yun? Naandyan ang mga kapatiran na kahit sa anumang paraan magtutulungan yan sa isang sitwasyon o kalagayan para maiangat ang kanyang kapatid sa Panginoon. Ang turo po sa atin ng banal na kasulatan, maghahatakan tayong pataas. Tama ba? Tayong malalakas ang magiging kalakasan ng mga mahihina. Talatang 33, pasa po tayo. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Tingnan nyo? Mahirap yan, ha? Nasa kahirapan sila. Pero dahil po sa pagtutulungan, dahil sa kanilang pagiging isa kay Kristo, sila po ay nagpatotoo ng masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. 34, sabay-sabay. Walang kinakapos sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Dumating sila sa ganong punto, sa ganong sitwasyon, sa ganong pagpapasya, para pare-pareho kumain. Ako may lupa, ako may bahay, ibebenta ko to para lahat tayo sama-samang kumain. Hindi magagawa yan nang wala ka sa Panginoon. Tama ba? Mamatay na kayo sa gutom, pero ako, isisin ko yung pamilya ko. Pero pag ikaw ay na kay Kristo, ang iyong mentalidad ay hindi pa makasarili. Ang iyong mentalidad ay para sa lahat. Tama pa? Yung po ang katotohanan na ikaw po ay na kay Kristo. At na kay Kristo po ang tunay na saya, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan. Ang pangalawa po, yung pansariling layunin ay naiwawaksi dahil kay Kristo. Inuulit ko, pansariling layunin ay naiwawaksi dahil kay Kristo. Sabi ng Pilipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Kung ganun po lahat ng ating pong galaw, wala po sa ating babagsak. Lahat tayo po ay aangat. Hindi natin pwedeng sabihin, pabayaan na natin sila. Kapatid natin kay Kristo yan. Pag meron po nangailangan sa abot ng ating makakaya, kawala-wala ang iluluog mo siya sa panalangin at ihihingi mo siya ng awa. Dahil po kay Kristo Jesus, naiwawaksi ang kayabangan. Ang pagpapakumbaba ay naipamumuhay at pinapahalagahan ang iba higit sa sarili. Sabi ng Galatia, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 5, basa po tayo. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuloy tungkol nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Tradisyon, kaugalian, kostumbre noong panahon na yon. Kapag kayo'y hindi Hudyo, etsapuera kayo. Kapag kayo ay mga hintil, sa isang tabi kayo. Wala kayong kwenta, wala kayong karapatan sa arian ng Diyos. Kami lang na mga circumcised. Okay? Kami lang ang merong matibay na tipan sa Diyos.
Ganon nila ipinagmamalaki at itinataas ang kanilang sarili. Pero nang si Kristo'y dumating, namatay, nagbayad ng kasalanan, tinubos tayong lahat. Ang kamatayan ni Jesucristo ay para sa Hudyo, para sa Hintil, at para sa lahat. So lahat ng na kay Kristo, natutong magpakumbaba. Lahat ng na kay Kristo, natutong iwaksi ang pansariling layunin at nagawa niyang abutin at nagawa niyang kilalanin ang kanyang mga kapatid sa ating Panginoon. Pangatlo po, pagmamalasakitan ay pinagkakaisahan dahil kay Kristo. Yung pagmamalasakit ay pinagkakaisahan dahil kay Kristo. Filipos Kapitulo 2, talatang 4. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Kaya napakahiwaga. Sobrang hiwaga talaga ng Kristyanismo. Sobrang hiwaga. Kung paano tayo pinaglalapat ang damdamin, kung paano tayo pinagkakaisa, kung paano tayo natin naiintindihan at nauunawaan ang mga sitwasyon na atin pong kinakaharap. So ang pagmamalasakit po ay para sa kapakinabangan ng iba, para sa kabutihan ng iba, at para sa kalagayan ng iba. Tingnan ninyo ang Panginoon Jesucristo kung ano at kung gaano kalaki ang sakripisyo niya sa atin. Sa Mateo Kapitulo 9, talatang 35-38, ito po ang kanyang sinasabi. Nilibot ni Jesus, basta po tayo, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at narito. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman na makita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y itinuring litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastor. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin. Ngunit kakunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Kita niyo po yung puso ni Jesus. Paano niya pinagmalasakitan ang mga tao. Maglalakad siya mula Pag-asa 3 hanggang Pag-asa 1, diretso ng Alapan, tungong Bukandala, Malagasang, pupunta ng bayan, iikutin hanggang Buhay na Tubig. Dala-dala yung kanyang puso, dala-dala yung kanyang malasakit. Lahat ng may sakit pagagalingin, lahat ng nagugutom pakakainin. Kay Kristo Jesus yan. Kaya pag ikaw po ay na kay Kristo Jesus, yung kanya pong karakter, yung kanyang pagiging siya, ay nagiging ikaw din. Amen? Nagiging ikaw din. Dati madamot naman ako, pero bakit nung na kay Kristo na ako, natuto na akong maawa at mahaba sa aking kapwa. Dati ang akin lang sarili at pamilya ko iniisip ko, pero bakit ngayon ang pamilya ko ay nag-iisip para sa aking kapwa? Dati hindi naman ako mapagmahal sa Diyos. Pero dahil si Kristo ay mapagmahal sa kanyang Ama, nagagawa natin sundan ang kanyang halimbawa. Maging pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan. Ngayon, ito po ang katanungan ko sa inyo. Maliban kay Kristo, sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon pa bang magpapasaya sa iyo ng higit sa kabila ng mga pagsubok at mga pag-uusig? Meron pa ba? Sabihin po ninyo sa akin kung meron pa, lilipat tayo sa Kanya. Wala. Yung sasabihin sa akin na maliban kay Kristo, papasaya sa akin ay pera. Pansamantala, pwede. O kaya sasabihin sa akin na maliban kay Kristo Jesus, ang magpapasaya sa akin ay matagumpay na negosyo, bahay at pangarap. Pwede. Pero hanggang dito lang yan.
Lahat ng pwedeng makapagpasaya sa inyo na iniisip, hanggang dito lang yan. Pero pag ikaw ay na kay Kristo, mapalad ka na dito, mapalad ka pa sa kabilang buhay. Masaya ba ang na kay Kristo? Amen po ba? Amen. Kung hindi ka masaya kay Kristo, kanino? Diba? Hanapin niyo po, hindi yung mga pansamantala. Hanapin niyo po yung pangmatagalan at habang buhay. Nakapanatagan ng isip, nakapayapaan ng damdamin, at kagalakan sa ating buhay. Okay, meron po tayo isang video clips na panonoorin. At nawa po tayo po ay matuto dito kung saan nga po ba tayo masaya sa pagkakataon. Paki-off po yung ilaw. Pareho po kay Alvin. Okay? Sige po. Panoorin po natin ng maayos, tahimik, at unawaan po yung mabuti. Okay. So ito pong ating ipapanood sa inyo ay isang pagpupulong. Yes. Tumawag si Satanas ng isang pandaigdigang kumbensyon. Sinabi niya, hindi natin mapipigilan ang mga Kristiyano na magsimba. Hindi natin sila mapipigilan na basahin ang kanilang mga Biblia at malaman ang katotohanan. Ni hindi natin mapigilan ang mga ito mula sa pagbuo ng isang matalik, matibay na karanasan sa pakikipag-ugnayan kay Kristo. Kung makuha nila ang koneksyon na iyon kay Jesus, ang ating kapangyarihan sa kanila ay masisira. Kaya, hayaan silang pumunta sa kanilang mga simbahan. Hayaan silang magkaroon ng kanilang konserbatibong pamumuhay. Ngunit magnakaw ng kanilang oras upang hindi nila makamit ang kaugnayan kay Jesucristo. Paano natin ito gagawin? Sigaw ng kanyang mga anghel. Panatilihing abala sila sa mga hindi mahalagang bagay sa buhay at mag-imbento ng hindi mabilang na mga eskema upang sakupin ang kanilang isipan. Sagot niya, tuksohin silang gumastos, 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 at mangutang, mangutang, mangutang. Tulutan ang mga asawa na magtrabaho ng mahabang oras at ang mga asawa na magtrabaho ng 6 hanggang 7 araw bawat linggo. 10 hanggang 12 na oras sa isang araw. Kaya makakaya nila ang kanilang walang laman na pamumuhay. Patabudin natin sila, pagpapahirapin, pagpapalungkutin. Pabayaan silang mabuhay sa mga walang kabuluhang bagay. Maglaro ng mga laro, mabuhay sa iba't ibang kasiyahan, na ang ibig sabihin ay mas lalo silang lalayo sa Diyos. Mga kaibigan, nakikita niyo na ba ang panlilinlang ni Satanas? Ang kahulugan ng pagiging abala ay being, you, under, S, Satan's, Y, yoke. Being under Satan's yoke. Yan. Okay, paki-open na po yung ilaw. Binabawalan ba kayo ng grupo ni Satanas na hindi magsimba? Hindi naman. Bayaan natin sila kang magsimba. Kasi talagang hindi natin sila mapipigil Bayaan natin silang magbasa ng Biblia. Kasi hindi nila yan mapipigil. Lalo dito sa Geo Evos, meron pa silang Bible discipline. Meron pa silang pagiging stricto sa oras. Linggo-linggo, si Tatay Pastor nag-remind. Bayaan natin sila. Pero meron tayong pwedeng gawin sa kanila. Nakawin natin ang kanilang oras. Papurin natin ang kanilang katawang lupa. Ituon natin ang kanilang isip sa mga bagay na pwedeng makapaglibang sa mga katotohanan dapat sana'y pinaglilibangan nila. Maglagay tayo ng mga gadget para hindi na sila magbasa ng Biblia. Pero hindi mo pinagbabawalan magbasa. Pagurin natin sila. Puro trabaho para hindi na sila makapanalangin. Pero wag natin pagbawalang manalangin. Hey?
Abalahin natin sila ng abalahin para hindi na sila makasamba sa Diyos. Pero wag natin pagbawalang sumamba. Gawin natin ang kanilang trabaho hanggang dito para hindi na sila makaisip sumimba at magkaroon ng katuwiran. Pero wag natin silang pabayaan na hindi sumimba. Kita niyo po yung panlilin natin. Inuutusan, pinalalaya kang gawin ang tamang buhay ng Kristiyano. Pero sa kabila nun, ang kanyang pamamaraan ay nakawin ka ang iyong atensyon at ang lahat ng iyong gagawin. Maglagay ng mga katuwiran para mabawasan ang iyong koneksyon sa Diyos. Para lumamig ang iyong pananampalataya. Para yung dating ginagawa mo ay hindi mo na magagawa. Hanggang unti-unti mo malaman sa iyong sarili, Kristiyano nga ako, pero mukhang hindi na masaya ang kay Kristo. Kristiyano nga ako, pero parang nakakahiya na ikaw ay magsimba, magbasa ng Biblia. Kasi ang kasalanan ay paikot-ikot na sa buhay. Mga minamahal kong anak sa pananampalataya, masaya ba talaga kayo na na kay Kristo? Kung masaya kayo na na kay Kristo, ang sa Diyos ay ibigay mo sa Diyos. Ang sa Kanya ay ibigay mo sa Kanya. Kasi, hindi naman niya ipinagdadamot ibigay yung para sa atin sa araw-araw. Hindi Kanya pinagdadamot ang mabuhay araw-araw. Hindi niya ipinagdadamot ang lakas araw-araw. Ang paningin, ang lahat ng bagay. Pero bakit ang damot-damot naman natin pagdating sa ating Diyos? Bakit sa sekular, sa kapwa mo tao, hindi ka makapakatuwiran? Lahat uuuhan mo. Pero bakit pagdating sa Diyos, lahat ng katuwiran ay gagawin mo? Na para bang okay lang kung hindi ako makagampal ng sa Panginoon. Sa iyo okay. Pero sa Diyos tingin ko, hindi okay. Sabihin ng Panginoon, anak, para naman kahit kapiraso lang, hindi mo man lang maibigay sa akin. Kaya ito pong maliit na iglesia ito na pinakatiwala ng Diyos. Hindi man natin kaya ang face-to-face araw-araw. Pinipilit natin na mag-online tayo. Kahit man lang doon, bumawi tayo, lumakas tayo, sumigla tayo, tumibay tayo. Kaya pag ang online na-miss nyo pa yung physical, ewan ko na, kung hindi naman kayo marunong magbasa ng Bible araw-araw at manalangin sumamba sa Diyos, wala na po kayong pag-uugutan ng lakas. At mananatili po tayong mahina hanggang ang grupo ni Satanas at ang kanyang mga kampon ay unti-unting lamunin ang tagumpay patungo sa kanila at palayo naman tayo ng palayo sa ating Panginoon. Kaya po, ugaliin po natin na itaas po natin ang Panginoon sa bawat araw. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, muli nating babalikan ang ginawa ni Kristo sa buhay natin sa krus ng Kalbaryo. Pakisuyo po sa ating mga tagapangasiwa ng Lord's Supper. Atin po ilabas at tayo po ay dadako doon habang ang Yada Worship ay nagbibigay sa atin ng musika at maglalaan po tayo ng oras naman para sa ating Panginoon. Yada Worship, please sing a song for us habang piniprepare natin banal na hapunan. Sana po itong pag-alaala sa banal na hapunan ay magsilbing palaging paalala sa atin. Panginoon Diyos, ang bait-bait po ninyo. Sobra po ninyo kaming minahal. Sobra po namin ninyo kaming pinagtuunan ng pansin. Magagawa niyo po sumabay sa awit. Sabay po kayo sa awit.
Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagtira para sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopang sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Pwede po natin yung koronang itataas. Harapat dapat po ba yan? Tayo po ay
pagkakataon muling makadalaw sa gawain po ito. Saan ba sila naroon? Sila man ay naka-online, sa local, naka-online, Panginoon, sa ibang bansa. Dalangin namin abutin niyo po sila ng kalakasan mo, ng katatagan po ninyo. At patuloy po ang kanilang buhay ay makaranas ng kagalakan at kasiyahan na ikaw na sila po ay nasa sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat po ng marami sa iyong kamulihan. Ang bansa namin ay hindi namin kontrolado pero kaya mo kontrolin. Paunlarin, kasaganahin kami. Bagamat alam namin sa walang nakasulatan, nakatala ang patuloy na papahirap ng buhay. Pero sa kabila po noon, kami magpapakalakas, kami magpapakatatag, kami po Diyos ay magsusumamong lalapit sa iyo at nanitigloon ng iyong kapag-awa upang aming maipagkaloob ang para sa iyo. Pagawa namin kung ano ang nais po ninyo, kung ano ang kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na pagsamasamahin niyo